Tayo po yung manalangin. Hallelujah. 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 Ilan ba sa langit? Hallelujah. Yes lang, yes lang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ilan ba sa langit? Pariyan sa lahat. Palangin namin. Hallelujah, hallelujah. Salamat pala po sa bilang Isus sa mga kawitan, sa mga patutuo, mga sa mga awitin ng fingers ko, let's go on. Hindi sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugyan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak na matatapat. Sa parang salita, malapin ko magpala. Sa ganakin lang ako magagawa, umasalamat ko sa inyo. Sa nang dalangin namin ginagalang, Malapastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yaw ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Timos na milipan down sa pusing spirit, I command you in Jesus' name, kasal. Right now, in the name of Jesus. The name I do is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, evangelist Hildy Esther Almeida, and our beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors. I'd like also to greet and acknowledge the presence of our beloved in-laws, ating beloved Mr. Pauls. God bless you po. Nabati rin po natin ating mga webcast viewers, ating mga nigilaw ng mga kapatiran, at sa inyo lahat, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kindly read Matthew 7:7 up to 8. Dito po sa aklat ng Mateo 7:7 hanggang sa 8. Magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kakasumpong, at magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay makakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Amen. Ask and it shall be given to you. And ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth. And to him that knocketh it shall be opened. So our topic for today is preparation precedes blessings. Paghanda nauuna bago ang pagpapala. Lahat tayo gusto pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? We desire blessings. We ask for blessings. Wala po masama dyan. Kailangan talaga natin manghingi. Sapagkat lahat ang nangihingi ay binibigyan. Amen? At ang kumakatok ay binubuksan. At ang naghahanap, humahanap ay nakasusumpong. Pakihanda dito sa ikalawang hari 3:17, then ikalawang hari uli 4:3.
No water for the army until ditches were dug. Yung hari ng Israel, Judah, pumunta sila sa digmaan, nila Mahal, at maring mamatay yung kanilang mga kabayo sapagkat walang tubig. So, nanganganib sila sa panahon na yon. Pati yung mga sundalo ay walang mainom na tubig, pati yung mga sinasakyan nila, mga kabayo. Kaya ano ang sabi ng Malapino? Kailangan nila ng tubig. Okay ba? Dito po sa Ikalawang Hari 3:17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo hindi makakita ng hangin, hindi kayo makakita ng manang ulan, kayo may ang libis na yaon ay mapupuno ng tubig, at kayo inom kayo at gayon ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. Yan, sa makibaba, doon muna sa 16. Sa 16, verse 16. At kaya sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y hindi makakakita ng hangin, ni kayo'y makakakita man ng ulan. Gayunmay ang libis na iyaon ay mapupuno ng tubig. At kayo'y iinom, kayo at gayon din ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. So yung mga baka nila, walang mainom, kasi sila wala din. Na mahal. Kailangan nila ng tubig. Pero hindi po dumating yung tubig. Kailangan mauna silang maghukay bago ang Diyos magpadala ng tubig. Palapakan natin Malapino, amen? Walang tubig na binigay sa hukbo. Yung army, yung mga sundalo, walang binigay. Saka lang nagbigay ang Diyos ng tubig nung sila'y naghukay. Amen ba? Inamahal? Ibasa, praise the Lord! Nalala ko noong araw, konti pa yung gawain natin, kami po nag-ayos sa mga upuan dyan. Mga workers, hindi po kami tumatay sa pulpit para mangaral. Kami po ay mga naka-duty po sa mga menial works, mga gawaing kamay. Bago magawain, after ng puri, nilinis namin yan, ina-arrange namin yung upuan. Nung bumaba ang mga pastor, sabi ng pastor, bakit kaunti lang yung upuan? Bakit daw kaunti lang yung upuan na nilagay? Sabi po namin, mga pastor, kasi yun lang po yung upuan natin. Sabi ng pastor, arkila kayo ng marami pang upuan. Malapakan natin, malapakan. Totoo, nag-arkila. Totoo ang Biblia, totoo ang sinabi ng ating mga pastor. Damihan yung upuan, ang Diyos ang magdadala ng uupo dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganyan tayo. Kasi sa Malapinoon, walang imposible. Halos doble yung inarkila na upuan nila mahal. Halos doble inarkila. Pero yung nakaupo talaga, kumbaga sa ganito, parang ito lang, ganito lang nung araw. 1983, doon sa pastoral house, halos ganito lang yung tao. Ang ginawa, nag-arkila, doble pa upuan. Hindi man agad-agad, pero sa sunod ng mga gawain, lagi na ito nag-arkila, punong-puno palagi, maraming kapatiran na nakaupo. Iran mo, inamahal? Hindi man agad-agad. Unti-unting, yung mga upuan ay nagkila, una, parang bakanti muna yung ibang upuan nandyan. Pero sabi ng pastor, ilagay nyo lang dyan. Di ba magbayad tayo?
Yan naman pananampalataya. Di ba? Mantala ganyan na kadami yung upo. Sabihin na natin, mga 100. Ang umarkila uli ng another 100 o 150 pa yung inarkila. 150 pieces na chairs ang inarkila. Hindi man agad-agad na puno. Pero ora mismo yung nag-arkila kami, dinamahan. Inutang pa yung iba. Pero naman po, sige, ilagay niyo dyan. Inaris namin. Hindi man agad-agad, pero ilang buwan lang, hindi na rin magkasa yung inarkila na dinagdag. Yun mo? So, preparations precedes blessings. Una ang paghanda bago ibaba ng Diyos ang pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Yun mo? Itong mga nanganganib na mga sundalo, wala silang tubig. Pati yung mga baka nila na ginagamit nila, wala rin mainom. Anong ginawa nila? Naghukay sila. Walang ulan na dumarating. Ngunit kung sila naghukay, biglang nagpadala ang Diyos ng ulan. At napuno yung mga hukay. Sila mo? Yan mo ang lesson sa mga sulatan nila, mahal. Huwag tayo mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Yun na yun. Hindi mababago yan. Amen? Ito, isa pa. Isang babaeng bao, na mahal, meron siyang utang, nagkautang siya na malaki. Sabi nung pinagkautangan niya, kukunin yung anak mo at ibebenta natin bilang bayad sa utang mo. Ganyan nung araw ang singilan, ang pagkakautang. Yung anak niya ay kukunin para ibayad sa utang niya. Ngunit nung siya'y lumapit sa propeta ng Diyos, minamahal, ito ang sinabi ng man of God. Ang sinabi ng man of God, yung din ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Ito ang sinabi. Ikalawang hari, 4:3 hanggang 4. Ikalawang mga hari. Umpisa natin sa 1. 4. 4:1 hanggang 4. 4:1 hanggang 4. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipin niya ang aking 2 anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok ng langis. Na magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka nga ng mga sisidlan sa labas ng lahat ng iyong mga kapitbahay sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti at ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon at iyong itatabi ang mapuno. Amen. Diba? So praise the Lord. No oil until the vessels were gathered. Walang langis hanggat walang mga lalagyan na inipon. Yung langis kasi napakahalaga yan nung araw, napakamahal yan. So, alam na natin yung istorya, di ba? Isang baong babae sumigaw kay Propeta Eliseo. Ayan, isang babae. Nasawa lang ang anak na mga propeta. Ang asawa pala niya ay prophet, ngunit patay na. Anong sabi ng babae? Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na at iyong talastas ng iyong lingkod ay natatakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito
upang kunin alipin niya ang aking dalawang anak. Ganun nung araw, pag hindi ka makabayad, pag hindi isang tao nung araw di makabayad, yung anak mo, kukunin bilang alipin, bilang bayad sa utang. Ganun po nung araw. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin. Anong mayroon ka sa bahay? Ganyan ang Diyos, minamahal. Dapat meron tayong tatawag na childlike faith. Panampalataya katulad sa isang bata. Ganun ang Diyos. Pag meron kang panampalataya, sigurado yan, may gagawin ang mahal na Panginoon sa iyo. At of course, you have to act upon your faith. Mayroon kang gagawin. May hakbang kang gagawin. May hakbang tayong gagawin. Hindi maghimala ang Diyos kung wala tayong hakbang na gagawin. Amen? Anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Palyok na langis. Ano may palyok? Parang banga, siguro, no? Isang banga na langis, maliit lang yon yung banga. Nung araw kasi nilagyan ng palyok eh. At nilalagay rin ng tubig yan nung araw. Palyok na langis. Sabihin natin, 1 gallon of oil. Parang ganon. Sa 3. Nang pagkagayoy, sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Sa makatuwid bagay na mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. Gusto nang malapin ng marami, magpalampalataya ka, lakihan mo na. Hallelujah! Praise the Lord! Because God, or with God, nothing is impossible. Ano ba itong sound natin? Minsan matining, minsan pakiayos yung sound natin. Minsan matining, minsan nakakabingi, minsan parang nasa kuweba ka. Maghaliliw kayo ng malakas dyan, sa control. Sumigaw kayo ng malakas na haliliw, praise the Lord. Amen? Kulang kayo sa sigaw ng hallelujah, praise the Lord! Ang tining-tining, para lang akong babae rito. Pakiayos yung sound natin dyan. O nanghiram na marami. Huwag kang mahiram ng kaunti. Lalong tumiling eh. 4. At ikaw ay papasok, at ikaw yung mga anak ay magsasara ng pintuan. At iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang iyon. So nanghiram sila marami sa mga kapitbahay. Magsara kayo, pumasok kayo sa bahay nyo, sabi ng prophet. Pag sinabi ng prophet, sinabi rin ng Diyos yun. Yun ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hindi na babago yan hanggang ngayon. The principles of the Word of God never changed. Hindi nagbabago. At ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan. At iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon. So meron siyang langis na kaunti. Sabihin na natin, 1 galon. Ang dami niyang hiniram. Hindi naman sinabi niya kung ilang piraso. Pero sabi, huwag kang mahiram ng kaunti. Sabihin na natin, mga 20 vessel yung kaya hiniram. Kasi sabi niya, kapitbahay mo lahat, hiraman mo ng lalagyan Sabihin natin, mga 20 vessels na empty, walang laman. So yung sabi ng prophet, yung langis mo na 1 galon, ibuhos mo yan doon sa mga walang laman na 20 vessels, 20 empty vessels. At iyong itatabi ang mapuno. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Tuloy pa natin, 5.
Sa gayoy, nilisan niya siya at siya at ang kanya mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. Sa S. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan sa kanya na kanyang sinabi sa kanyang mga anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi sa kanila, wala ng sisidlan. At ang langis ay tumigil. Palapakan natin, malapela. Yung 1 galon na langis, minamahal, ang daming sisidlan. Kahit ilang drum yan. Sabi lang, manong gani. Sabi lang, mahal na Panginoon, ano ka lang marami, kahit gaano kalalaki. Yung 1 galon, napakaraming sisidlan. Lahat yan napuno. Amen? Wala na imposible sa Panginoon. Yung walang laman, kaya lagyan niya ng laman ng ating Panginoon. Yung naubos na yung sisidlan, tumigil na rin yung langis. Ibig sabihin ng Panginoon, hanggat may lalagyan, hindi mauubos ang langis. Diba? Mahalaga talaga yung preparation, yung mahal. Gusto talaga natin pagpalain tayo. Ayaw ng Diyos na yun. Nahuhuli tayo sa pagpapala. Ayaw niya yan. Sabi natin mga pastor, kung hindi tayo pagpapalain, ano mangyayari sa atin? Yeah? Kailangan natin ng pagpapala ng Diyos. At kailangan natin, kung mangyari yan, kung gusto mo mangyari yan, kailangan natin ng matibay, malakas na pananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Napuno lahat. Kung walang lalagyan, mayroon bang lalagyan ng Diyos? Kaya huwag natin kalimutan yung prinsipyo ng Word of God. Minamahal. Lahat kaya gawin ng Panginoon. Di ba? Ang linaw na binasa natin, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. And the door, and knock and the door shall be opened unto you. Kaya mahalaga yung pagsunod Amen ba, mahal? Mahalaga ang pagsunod. Sinong susundin natin? Natural, walang iba. Ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. We must obey the Lord. Andyan na, kompleto na kanyang salita. Yun ay sasampalatayanan na lang po natin. Susundin natin ang kanyang salita. At sigurado yan, mayayari sa atin yung gusto natin mangyari. Amen? Alam na po ang tawag sa church, ang tawag po sa atin ay body of Christ. Ang iglesia po ay katawan ni Kristo. Katawan. Ang ulo ang ating Panginoon. Our Lord Jesus Christ is the head of the body. And the body is the church. Amen? Wala na ang ating Panginoon dito bilang tao. Nung araw, siya nagkatawang tao, mahal, kasama sa mga alagad, nangangaral ng ebanghelyo, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa na maraming himala. Amen? Gumagawa siya ng maraming himala. Bakit siya gumagawa ng maraming himala? Bago na ituloy yan, kindly read. Acts chapter 10, verse 38. Mga gawa, G38, sa mga tuwid bagay si Jesus sa taga Nazaret, kung paano siya'y pinahina ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat suma sa Kanya ang Diyos. Malakpakan natin, Panginoon. Amen?
sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya ay pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Pinahira ng langis. Siya naglilibot. Sabi niya sa how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Nilangisan ng Diyos ang Jesucristo bilang tao. Nilangisan ng Espiritu Santo at kapangyarihan. Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Pinapagaling lahat ang mga pinapahirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Palakpakan natin, malapin. Amen? Sumasa atin ba ang Diyos? Sumasa atin ba? Walang alinlangan yan. Sumasa atin. Ang paglilingkod sa malapino, hindi po sa pakiramdam. Nilamahal. Sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Wala lang ating mahal sa Kristo dito bilang tao. Sinong naiwan para ipagpatuloy ang kanyang ministeryo? Ang katawan niya, walang iba. Tayo, ang church. Diba sa praise the Lord? Tayo po ang nagpapatuloy ng ginagawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang ating mahal sa Kristo, nakasalubong yung inalihan ng demonyo. Anong sabi ng malapin nun? I command you, come out of him now. Inutusan kita. I command you, unclean spirit, come out of her or him now. Inutusan kita, mga masamang espiritu, lumabas ka dyan sa kanya. Ngayon din. Malapagan natin, Panginoon. Amen? Ano ang nakita natin doon sa aksyon sa ginawa ng mga Panginoon? I command you, come out of her, come out of him now. Ano nakita natin? Authority. Malapagan natin, Panginoon. Amen? Otoridad. Meron ba tayong otoridad na binigay ang ating mahal na Panginoon? Meron? Maya, pakihanda. Luke 10:19. Pinahiran siya ng langis, naglilibot, gumagawa ng mabuti, pinapagaling lahat ng mga pinapahiran ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Pag sumasa atin ang Diyos, minamahal, lahat ng otoridad sumasa atin din. Hallelujah! Praise the Lord! Yung nga lang ang diablo ay dinadaya tayo. Bakit? Hindi natin ginagamit ang otoridad natin. Amen? Dinadaya tayo. Iba sa atin, pinapahirapan. Di ba? Iba, may nanatili yung kahinaan. Kasi hindi natin ginagamit ang otoridad na binigay ng Diyos sa atin. Di ba, Simon? Ganon malapit umasta. Hindi siya natatakot. Taas doon siya. Kaya sino yan? Mga demonyo, lahat yan. Hindi nababago yan hanggang ngayon. Wala na malapit sa Kristo bilang tao. Pero sa atin, iniwan ang otoridad. Hallelujah! Praise the Lord! We must challenge the devil. Yan po sinasabi ng pasulatan. Kailangan, alam na natin ngayon, sino tayo? Tayo'y anak ng Diyos. Amen ba? Inamahal?
Kasi kung hindi natin kilala at hindi natin pinandigan na sino tayo, naku, yun ang gusto ng diablo. Gusto niya, tinapaktapakan lang tayo. Yan gusto ng kaaway. Kaya we have to stand up, to stand our ground. Dapat alam natin at i-exercise natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Gamitin natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Amen? I-challenge natin ang diablo. Because Satan is a defeated foe. Defeated enemy. Satan is a defeated enemy. Satan ay talo na kaaway. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Talo na! Pero maraming tinatalo ang diablo. Talo na siya, pero marami siyang tinatalo. Bakit? Because of deception. Dinadaya niya ang mga tao. Pati mga Christians dinadaya. Pero pag alam mo kung sino ka at alam mo anong binigay sa'yo, hindi ka kaya gapiin ng diablo. Luke 10:19. Lucas 10:19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan sa inyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan. Binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Sa English, I give you power. Binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Otoridad, ibig sabihin. Amen? Kapamahalaan. You have an authority over the enemy. Mayroon tayong kapamahalaan. Binigay ang Diyos sa atin. Gamitin natin, you can command the enemy and the enemy will obey you. Malapakalan natin, Panginoon. Amen? Utusan natin ang diablo at susunod lamang yan sa atin. Ganyan sa Biblia. Lahat na nakaharap na Panginoon na diablo, very simple lang sa Panginoon. Inutusan lang niya. Isang salita lang niya. Takbo na agad yung diablo. Ganon din sa atin. Because we are the body of Christ. Tayo ang katawan. Inaasahan ng ating Malapino na itutuloy natin yung kanyang sinimulan. Palakpakan natin, Malapino. Amen? Kahirapan, kaya mo utusan yan. Amen ba, inamahal? Kahinaan lahat. Bisyo. Lahat yan. Ang problema, nagkukulang tayo sa pananampalataya. Takot tayo mag-command. Takot tayo mag-utos. Di ba? Di ba? Malapino, sinabi lang, madilim nung araw. Yung mundo, madilim. Anong sinabi ng Malapino? Let there be light! And there was light. Nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ganyan lang. Gusto ng Panginoon na pananampalataya. Kasi, karamihan sa atin tumitingin tayo sa manifestation, agad-agad. O mayroon naman instant manifestation. Pero kung basahin mo ba ng sulat tayo na mahal, yung sinabi ng Panginoon na, let there be light, ang Biblia kasi diretso, shortcut. Yung sinabi, let there be light, akala nyo nagkaroon ng liwanag agad? Hindi. It takes a lot of time bago nagkaroon ng liwanag. Anong lesson doon? Dapat matuto tayo. Pag walang manifestation agad, hindi ibig sabihin na ang Diyos hindi gumalaw.
gagalaw at gagalaw siya. Basta binitawan mo na yung pananampalataya, mangyayari at mangyayari yan. Kahit hindi agad-agad, it will happen. Someday, somehow, it will happen. Hallelujah! Praise the Lord! Most of us, nakatingin sa manifestation. Inabi nung, halimbawa, magkaroon ako ng bigas! Wala naman ng bigas Ganon tayo. Minsan bigla sa atin, gusto natin agad-agad. Manifestation agad. Ang Biblia kasi makapal. Meron agad-agad, pero marami rin, hindi agad-agad. Pero pag binitawan mo sinabi may pananampalataya, mangyayari yan sa darating na mga panahon. Diba? Nakatingin lang tayo sa manifestation, agad-agad Hindi. Basta binitawan mo may pananampalataya, mangyayari at mangyayari yan. Amen ba? Namahal? Kaya naman na pastor. Nagpala tayo. Ang ating mga pastor, totoong nilangisan ng ating mga pastor. Kaunti pa kami noon. Kilala lang kami ng mga jeep, pagawain. Hindi ko nang kalimutan. Ulit ko mga patutunayan dahil napakasarap alalahanin. Hirap-hirap ng buhay namin sa pastoral house. Napakahirap. Pag may gawain, nagkakandumahog kami sa paghanap ng jeep na mura. Papunta sa gawain, krusada, pauwi. Ang tagal namin makaarkila. Kasi binabarat namin yung mga jeep. Kasi yun lang ang budget na binigay. Sabi ng mamader, pagkasahin nyo yan, 2 jeep ang kunin ninyo. Ilang oras kami bago makaarkila kasi nga walang pumapayag. Kaya nabuhay namin ng araw. Doon sa ang gawain natin, minsan krusada natin sa Loton, Manila, yung pastoral house, yan na yan, pastoral house. Yung Villaronet ngayon, yan ang pastoral house na yan. Yan na yan. Ang arkila nung araw ng jeep, siguro, wala ko nagkakamali, mga 300 o 500 na yata nung, ganun kalayo One way, mga 500, gano'n. Yung budget namin, 250 lang. So, 250 lang ang binigay. Sabi, pagkasay nyo yan. Kumuha kayo ng 2. Lahat ng mga pagsishare ng gospel, ginawa na namin. Pinapawisan kami. Kinanto ko sa isang kasama ko na worker, sabi, pagpapalain ka. Alam mo kami, binago kami dito. Alam mo, dati akong addict. Sabi ng driver, sa mukha mo nga Grabe ang dami pambubuli. Pero ang himala ng Diyos, may pumayag din. Tuwing may gawain, may pumapayag, kahit ganun kamura. Dahil yan po ang panampalataya ng ating mahal na magulang sa ating malapit. Sabi, makakakuha kayo. Sabi namin, kulang po ito Hindi! Basta makakakuha kayo. Totoo nga, nakakakuha talaga kami. Yung nga lang, magtitiis ka muna. May manifestation na hindi agad-agad. Pero pag ginawa mo, later on, gagawa, kikilos ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi sa atin agad, gusto natin pag manifestation nandyan agad. Although meron naman ganyan. Meron talagang ganyan. Pero most of the time, ang manifestation ng malampalataya mo, later. Let there be light. And there was light. Akala mo ora mismo? Hindi. It takes a lot of time bago nagkaroon ng liwanag. Pero ang sinabi ng Diyos, yun na yun. Magaganap yun. Anong sinabi mo? Pag may malampalataya ka sa Diyos na buhay, yun na yun. Yun na rin ang mayayari sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Kailangan hawakan natin ang ating pananampalataya. Kasi pag nag-doubt tayo, yan na, doon na sumisingit ang kaaway. Kailangan dito nag-alinlangan. Kaya, may preparation. Hindi tayo basta-basta bibitiw ng salita. Bago tayo bumitiw ng salita, you pray a lot. Amen? Manalangin ka ng husto, magpuri ka ng husto.
Maramdaman mo yan na nililid ka na, ginagayad ka ng Holy Spirit. Pag ginagayad ka na, sabihin mo, at yan ay mangyayari. Palakpakan natin, malapinon, amen? Preparation precedes blessings. Preparation muna. Pag wala tayong piniprepare, nothing will happen. Walang mangyayari pag wala tayong hinahanda. Bago ka magsalita, you prepare, you pray. Magsisi ka ng gusto, magpuri ka ng mahaba, magpray ka. At mamaya-maya, maramdaman mo Holy Spirit, ilang oras ka na nanalangin, i-guide ka na niya. Sabihin mo, yun na ang magaganap sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Malakay chapter 3 verse 6. Can you read? Malakias chapter 3, verse 6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Malakay chapter 3 verse 6. For I am the Lord, I change not. Tingnan mo? Hindi nga nagbabago, mahal na Panginoon. Tayo lang nagbabago. Ang mahal na Panginoon, hindi nagbabago. Amen? I am the Lord, I change not. Therefore, your sons of Jacob are not consumed. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak ni lalaki ni Jacob, ay hindi na nga uubos. Hindi siya nagbabago. Kaya nga tayo, andito, tuloy-tuloy ang ating kagalakan. Tuloy-tuloy tayong malakas, buhay. Bakit? Hindi nababago ang Diyos natin. Kailangan ituloy mo lang ang iyong pananampalataya. Ituloy lang natin ang ating paglilingkod. Amen? Because the Lord whom you serve never changes. Magbago lang lahat, pero ang malapay noon, hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nababago. Kaya nga, gawin natin lahat para yung mga pangako ng Diyos mapunta sa atin. Everybody praise the Lord. Amen? Ang panampalataya po na walang gawa patay. Kailangan gawin natin lahat. Huwag kang tumigil hanggat hindi napupunta sa'yo. Sa Pastoral House, 1983, na ako yung pumasok sa pagiging worker. Walang pagkain talaga yan, araw-araw. Wala talaga. Taon yan. Pagkain man, minsan lang. Sa gabi pa, sa hapon pa. Most of the time, wala talaga. Ano sabi natin, mga pastor? Wala. Alam mo na, pastor, ang prinsipyo ng Word of God. Mga workers, magpatuloy lang kayo. Dito, ang Diyos ang dala sa inyo. Isang araw, magsasawa kayo sa pagkain at pagpapala. Hindi ko nakakalimutan yan. Nangyari ba agad? Kinabukasan ba? Sagana agad? Hindi. Dekada ang binilang. Pero, totoo, nangyari. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya huwag kang magsawa. Huwag tayong magsasawa. Ituloy mo ang iyong pananampalataya. Amen? May kapatiran nga yung kausap eh. Kung nabagitin ang pangalan. Sterling, nandito ka ba? Wala. Sabi, matagal ko na binibenta yung bahay ko. Walang bibili. Gusto ko makatulong sa gawain. Anong sabi niya? Kalahati ibigay ko pag nabili yung bahay ko.
doon sa probinsya. Medyo mahal din yung bahay niya, milyon din ang halaga. Pinaghirapan niya sa abroad. Sabi, yan ang pinaghirapan ko yan. Inipon ko yan. Pero ang Diyos ang usap sa akin. Sabi na Panginoon, you are running out of time. Umuwi ka na. Maglingkod ka sa akin. Umuwi siya. Walang-wala sa pagdating niya kasi nga, problema doon, pandemic. Pero sabi niya, susundin ko yung sinabi ng ating mahal na Panginoon. Ibigay ko yan, kalahati. Pero, ano ko, taon na yata binila, hanggang ngayon, hindi pa rin nabibenta eh. Pero pag nanampalataya tayo, madali lang yan. Kaya yang gawin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi man agad-agad, bitawan mo ang iyong pananampalataya. Alam ko, may bibili niyan. God will provide a buyer in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Kailan masikap na pananampalataya. Sabi ng Biblia, siya tagapagbigay ganti sa mga masikap na nagsisihanap sa Kanya. Tagapagbigay ganti sa mga masikap na nagsisihanap. Kailangan, hindi basta-basta na panampalataya bibitawan natin. Minamahal. Hindi basta-basta na panampalataya. Masikap na pananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Ay, lumapit kayo sa amin, sa punang dalangin natin mga pastor. May mabigat kayo na problema, hindi malutas-lutas. Lumapit kayo sa amin. Sasabihin natin sa inyo, tutulong kami sa pananampalataya ninyo. Sigurado yan, mangyayari yung gusto nyo mangyari sa inyong buhay. Amen? Sapagkat ako ang Panginoon na hindi na mabago, kaya't kayo o mga anak ni lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Dapat napahamak na sila lahat eh. Yung Israel. Dapat napahamak na sila eh. Pero dahil ang Diyos hindi na babago, punong-puno sa ng habag sa kanila, kahit na sila'y nagkasala, pinatawad pa rin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit na minsan natumba ka, ang Diyos hindi na babago, bumangon tayo. Kahit kayo bumagsak, bumangon tayo. Hindi na mahal. Because God never changes. Hindi siya nababago. Punong-puno pa rin siya ng kahabagan sa mga taong tumatawag sa Kanya. Hindi siya nababago. Kung ang Diyos nababago, nobody can stand here. None of us can stand before God if the Lord changes. Diba? Kung ang Diyos nagbabago, walang makakatayo sa Kanya kahit sino. Because He is a holy God, a perfect God. Walang dungis na Diyos. Walang kasalanan, walang bahid ng kasamaan. Kung siya nagbabago, walang makakatayo sa atin. Wipe out tayo lahat. Because ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, hindi siya nagbabago. Tayo'y pinapatawad. Kung tayo'y nagkamali, we have given a chance by the Lord. We are restored because His mercy endureth forever. Palapakan natin, mga Panginoon. Sabi ng kapatiran sa probinsya, Kuya, noong araw sa Mindanao kami, wala na akong pag-asa. Ganito lang nangyari sa akin. Kasalanan talaga. Isa sa mga weapon ng Satanas, kasalanan eh. Para tayo'y mapalayo sa mahal na Panginoon, tutuksuhin tayo ng kasalanan. Yun ang nangyari sa kapatiran natin. Sabi niya, Kuya, wala na akong pag-asa. Nahulog na ako sa kasalanan. Sabi ko, mangako ka. So, nagdala pastor, ngayon mismo mangako ka. Hindi mo na ulitin. Ngayon mismo, patatawarin ka. And the Lord will restore you. Yung kagalakan na nawala sa iyo, ibabalik sa iyo yan ng ating malapit. The Lord never changes. Kung siya'y nagbabago, wala tayo lahat.
Pero dahil sa isa'y puno ng habag, hindi na mabago. Nandito tayo lahat, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. That was 20 years ago. Until now, kasama natin siya, nagpupuri doon sa probinsya. Mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Oh? Diba? Ganon ang Diablo eh. Wala ka ng pag-asa, ganito ka na. Do not believe the lies of Satan. Because the Lord never changes. Hindi siya nagbabago. He is giving a chance to every one of us. Maraming sugatan. Mga Christians, mga anak ng Diyos, maraming sugatan. Yan ang gusto ng Diablo. Bagsak ang buhay natin, sirain tayo. Maraming sugatan. Pero ang Diyos mo, buhay. He is the restorer of the souls of men. Kaya ibalik sa iyo ang nawala, pagpapala. Spiritual, material na pagpapala, kaya ibalik because the Lord never changes. Yung nga lang, kailangan mo sumampalataya ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto nga lang Diyos, pinagpapala tayo talaga. Yun ang gusto niya. Di ba? Nabanggit nga natin noong nakaraan, itong mga bilyonaryo sa mundo, mga elite people, sila ang magmamay-ari ng mga kayamanan sa mundo. Mga ospital, lahat ng kayamanan, sila ang kumukontrol. Sila ang may malalaking mga negosyo sa buong mundo. Hawak nila lahat. Pero kung babasahin natin ang Biblia, si Adan po ang may control. Binigay ng Diyos ang otoridad sa kanya kay Adam. Adam was given the authority by God to manage the earth. Yan ang sinabi ng Banasulatan. Para pamalaan ang mundo, pati kayamanan sa mundo. Pero nang nagkasala si Eva at si Adan, the authority was transferred to the devil. Makita yun. Pero hindi nyo makita yung talata. Sa sunod, basahin natin. Nasa Lucas yan eh. Nung nagkasala si Eva at si Adan, the authority, the management of the earth, and all the wealth of the earth was transferred to the devil. Pero originally, ang otoridad ng mundo ay na kay Adan. Luke 4. Alam ko lang sa Lucas 4. Na kay Adan. Pero nung sila nagsumuway, inilipat kay Satanas. Napunta kay Satanas sa otoridad. Kaya ang sabi ni Satanas, kung sino man sasamba sa akin, bibigay ko lahat ng kayamanan sa mundo. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga globalists, mga elite people. Sila mga bilyonaryo. Kasi nga sila ay sumasamba sa Diablo. Yan ang katotohanan. Masahin natin ang mga talambuhay nila, ang pinagagawa nila, mga background nila. They are worshiper of Satan. Ito ang Biblia. Ang sumasamba sa akin, bibigay ko mga kayamanan sa mundo. Pero, malak ng Diyos, huwag tayo malungkot. Ang naniwala sa gospel, wala na tayo doon. Yung inalis sa atin, binalik na rin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kita niyo? Luke chapter 4. Lucas 4 hanggang sa 6. Sumagot siya at sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya ang sandaling panahon, ang lahat ng mga kaharian sa libutan, at sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalang ito at ang kalwalatian nila, sapagat ito naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Tingnan mo. Mabalikan natin, di ba? Sa 5. 5.
At inakyat pa siya niya at pinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan. Tuloy. 7. Kaya nga, kung sasamba ka, 5 muna. 6. At sinabi sa kanya ng diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kalulatian nila. Pag sabi sa English kasi, sabi dyan, and the glory of them. And the devil said unto him, all this power that I give thee, and the glory of them. Pag sinabing glory of them sa Biblia, the riches of the world. Yun ang meaning. Maraming talata, supporting verses sa Lumang Tipan. Pag sinabi, I will give you the glory of the nations, ibig sabihin yan, I will give you the riches of the nations. So ang sinabi ng diablo sa malapit ng Jesus bilang tao, ang sinabi sa kanya ng diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kalulatian nila. Ang tinutukoy yung kayamanan ng bansa, ibibigay ko sa iyo. Kayamanan ng mga bansa. Sapagkat ito'y naibigay sa akin. No? Napunta kay Satanas pala yung kayamanan. Sa anong dahilan? Kung basahin natin, doon nga nagkasala si Eva at si Adan. Sa Adan, si Eva, si Adan talagang may control ng kayamanan. Authority. Di ba? Pero nagkasala sila, nawala yung otoridad. Pati kayamanan, napunta sa Diablo. Kaya iwas tayo sa kasalanan, inamahan. Palapakan natin, malapakan noon. Amen. Layo sa kasalanan. Ang kasalanan, yun ang magpapahirap sa atin. Pag may kasalanan tayo, yung blessing, lumalayo yan. Kailangan matuwid ka. Kung nagkasala ka, bumangon ka, magsisi ka, huwag mo lang balikan, babalik sa iyo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napakabigat ng kasalanan. Yan ang mabibigay kahirapan sa tao. Di ba? Di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kamalang ito at ang kalulatian nila. Lahat ng otoridad sa mga bansa at kayamanan, sabi ng Panginoon, bibigay, sabi ni Satanas, bigay ko sa iyo. Sapagat ito'y naibigay na sa akin. At ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Diba? Kung sasamba, ibig sabihin, susunod sa diablo. Ano bang gagawin ng diablo? Puro kasamaan. Diba? Ginagamit lamang ng mga billionaire sa mundo ito. Diba? Ang kayamanan ng mundo. Kasi binigay ni Satanas sa kanila. Kasi nga, sila'y sumamba. Pero kung babasahin masulatan, lahat ng born-again Christians, lahat ng believers ng gospel, pwedeng bawiin mo yung nakay doon, nandoon kay Satanas. Malapakan natin, malapakan. Amen? Pwedeng bawiin! Hallelujah! Praise the Lord! Pwede. Mahal na pastor, pinangakuan ng mahal na Panginoon. Yung nga lang, siyempre, may condition yan. Hindi mo basta-basta bababawi yan. You have to fulfill the conditions. Condition ng Diyos. Di na tayo lalayo sa mga pastor, sa buhay ng pastor. Binigay lahat. Ang puso, lahat. Ang panahon, ang pagod, hindi alintana, masunod lamang ang kalooban ng ating manapin. May nagpropesiya nung araw, sabi ng kapatiran, kinausap ng Diyos. Anong sabi lumabas sa bibig ng kapatiran, itinuro ang mga pastor, itinuro, sabi ng kapatiran, nagsalita Espiritu Santo sa mga kanyang bibig, I will give you riches like that of King Solomon. Bibigyan kita ng kayamanan katulad ni Haring Solomon. Palapakan natin, malapakan ako. Amen? Pinangako yan. Sabihin natin, hindi pa natupad ang lubusan. Kaya ito pa rin ang Diyos sa panahon natin. Palapakan natin, malapakan ako. Hallelujah! Praise the Lord! Basta Biblia eh. Hindi magkamali ang Biblia. Napunta lang kay Satanas yung kayamanan kasi nga sumuway.
Sila Eva at Adan. Pati tayo nadamay. Pero dahil sa kamatayan ng Kristo, mahal na Panginoon, yung nawala, ni-restore, binalik sa atin lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Nasa iyo na yan. It's up to you. Paano mo gawin yan? Makinig ka lamang sa pangangaral, sa Panginoon ng Pastor. Makukuha mo yan. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw sa banal na sulatan. Malinaw. Yung nga lang, we have to go through the process. May proseso yan. Madali lang. Maniwala ka lang at gawin mo yung dapat mong gawin. I-restore. Ni-restore na talaga yan. Kulang na lang tayo sa pagkuha. Palakpakan natin, malapain. Amen? Wala na tayong oras, isang talata na lang. Para makuha mo. Gusto nyo ba makuha yan? Gusto nyo? Nasa iyo na nga eh. Nasa atin na nga eh. Problema na sa atin, ayaw na natin kunin eh. Diba? Nasa atin na eh. Hindi magkamali man ang sulatan. Nasa iyo na. Ayaw mo lang gumawa. Hallelujah! Praise the Lord! Parang nagbigay siya ng lupa. O, sa'yo na yung lupa na yan. 10 hektarya. Kung tititigan mo lang yan, maghapon magdamag, manatiling lupa lang yan. Di ba? Diba? O, akin yan lupa na yan. Wala ka namang ginawa. Yun, tinubuan ng mga tinik, mga damo. Wala kang ginawa. Dapat kinuha mo. Nilinang mo yan. Sinaka mo yan para mapakinabangan mo. Faith without work is dead. Nanampalataya tayo, wala tayong ginawa. Wala. Kailangan na action. Kailangan kumalaw tayo. Palakpakan natin, malapay na. Amen. Babalik na lang malapay. Hindi pa natin nakukuha yung lubusan pangako. Babalik na lang, ha? Saan na bago balik? Makuha natin para magamit natin. Maraming makinabang, maraming maligtas at magmamala na buhay na walang hanggan. Parang bilanggo. Sabi ng order ng court, malaya ka na. Ito ang sulat, itong patunay. Dinala ng jail guard doon sa Twin Tiers sa Kabilanggo. Ito na ang order, malaya ka na. Sabi nung Bilanggo, hindi ako naniwala dyan. 20 years na ako nagtiis dito. Alam ko, wala ko pag-asa. Hindi na ako makakalabas dito. Ito lang buhay ko. Tanggap ko na. Ako'y Bilanggo. Ito lang ang order ng court. Malaya ka na eh. Ay, hindi ako naniwala dyan. Dito lang ako. Ano lang ako dito. Magtulog-tulog ako sa bilangguan. Ay, wala nangyari. Hindi sa lumabas eh. Dapat humakbang siya para palabas, para lumaya. Hindi sa lumaya. Hindi sa lumabas. Kaya manatili isang bilanggo kahit na siya ay malaya na. Ganon din sa atin. Pinagpala ka na. Ayaw mong gawin. Ayaw mong kunin. Ayaw mong sampalatayanan. Gawin mong mag-materialize yung binigay ng Diyos para sa atin. Gawin natin lahat para maibigay sa atin. Makuha natin. Binigay niya. Kulang na lang natin sa pagkuha. Amen? Uling talata, Ecclesiastes chapter 9, verse 10. And yung mga singer natin. Please prepare. Ecclesiastes, kabanatang 9, talata 10. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparulan. Amen. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Ibig sabihin kung anong dapat natin gawin, gawin natin ng buo, with all our might, buong lakas, buong kapangyarihan, buong tiyaga, buong pagsisikap. Amen? Yan ang prinsipyo ng Word of God.
Kung anong nasumpong ng kamay mo, gusto mo makuha yung gusto ng malapit mapunta sa'yo, gawin mo ng buong tsaka, buong sikap, with all your might. Do it with all your might. Gawin natin ng buong lakas. Kasi pupuntahan natin, papunta sa libingan lahat eh. Diba? Lahat ng tao papunta sa libingan, pinagpala yung mga katulad natin na mainit. Pag nag-rapture, hindi ka dadaan ng libingan, hindi ka dadaan ng libingan, diretso na sa piling ng ating Panginoon. Pero lahat ng tao, dadaan sa libingan. No one can get out of this world alive. Lahat dadaan sa libingan. Sinasabi niya, no? Wala na rin mayayari pala sa libingan ka na. Kaya habang buhay ka pa, gawin mo lahat para mapunta sa'yo ang dapat mapunta sa'yo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! We have given the authority. Gamitin natin yan bago matapos ang buhay na sa mundo. Sana hindi na matapos ang buhay natin. Bago matapos, dagitin na tayo ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Kung ano nasupuan sa kamay natin, gawin natin ang buong tiyaga, buong sikap, buong lakas. Di ba? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon eh. Kaya man na pastor, lahat ginawa. Walang pakialam sa katawan. Basta marami lang gumaling. Maraming pagpalain. Maraming isulat na pangalan sa lahat ng buhay. Hindi alintana ang pagod, puyat. Walang pagkain. Yan ang sa Biblia. Pwede gagawin mo lahat. Di ba mapuyat ka? Basta ang prayer mo makarating doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Minsan takot tayo magsakripisyo. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Di ba mahirapan ang katawan mo? Basta nakarating sa trono ng biyaya ang iyong panalangin. When you cry to the Lord, sabi ng Biblia, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ang pag-iyak, pwede sa magdamag lamang, ngunit sa maga, nandun, may kagalakan, may katugunan ang ating malapit. Diba? Nakakapanalangin ba tayo? Nakakaiyak ba tayo na magdamag? Nakakaiyak ba? Madalang lang siguro. Madalang yung iba umiiyak na sa Diyos na magdamag. Madalang. Baka Facebook, marami magdamag. Pero yung umiiyak sa Diyos magdamag, nagsusumamo, madalang yan. Pero gawin mo yan, sigurado yan, yung pangako ng Diyos, mapupunta sa'yo. Sabi ng Biblia, ang pag-iyak pwede sa magdamag, kundi sa umaga, mayroon ng katugunan, mayroon ng pagpapala ang ating malapit. Habang tayo mawit, hallelujah, as we sing the song, hallelujah, praise the Lord. Sa mga baguhan, iniibig kayo ng ating malapit. Ating ginigilo ng kapatiran. Kagalakan ng Ama sa langit na ang kanyang mga pangako makuha mo. It is the pleasure of the Father in heaven to give you the kingdom, the blessings of the kingdom. Spiritual, material, physical, spiritual. Kagalakan ng Ama sa langit. Kagalakan ng Diyos na gagaling, mga baguhan. Kagalakan ng Diyos, kalooban na gagaling kayo. Kalooban ng Diyos pagpapalain ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y magsumamo ng husto. Pilitin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! I give you Jesus, Tagalog. Hallelujah. Kung sa buhay ikibig ko, pagkasa mo'y naglalako, kailan mo siya. Kung ikaw'y nag-iisa, ang mundo'y iniwan ka, ang mabigat sa kanya. At kung ikaw
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At kung ikaw ay nananabik, unang pag-ibig mo'y pinatuloy sa kaming kasiyahan. Alalahanin mo lahat ng kabutihan sa'yo. Iniligtas ang tulad mo, o kay buti ng Diyos. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang pag-asa, nag-iisang kasagutan. Si Jesus lang naging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, puno ng kaguluhan. Oh, si Jesus ang ating Diyos, siya iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang pag-asa, nag-iisang kasagutan. Hallelujah. Oh, si Jesus lang naging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, puno ng kaguluhan. Oh, si Jesus ang ating Diyos, siya iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang pag-asa, nag-iisang kasagutan. Si Jesus naging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, puno ng kaguluhan. Si Jesus lamang ating Diyos, siya iyong kaibigan. Hallelujah. Palapagan natin. Palapagan. Hallelujah. Ang Diyos na punong-puno ng kapangyarihan, kabagay. Hindi mapapahiya ang lumalapit sa iyo. Hindi kailanman tinataboy ng mga Pinoon ang mga lumalapit sa Kanya. Jesus! Hallelujah! Sa tao, minsan tataboy ka. Paglalapit sa tao, minsan tataboy ka. Pero sa Diyos, walang magtataboy. Hindi siya nagtataboy.
Minsan mabibigo ka pag sa tao ka aasa, pero sa Diyos ka aasa, hindi ka mabibigo. Hallelujah! 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 Oh my Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Itas ang kamay, minamahal. Itas mo yung kamay. Napagabay natin bilang tanda nating pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Pinisus. Diyos na napagkapangyarihan, tumutugon ang panalangin. Hallelujah. Bago tayo manalangin siya mapailangan, mga baguhan ngayon na nakadalo, tanggapin mo na ninyo ang mahal na Jesus bilang inyong sariling tagapagligtas. Ligtas ang kamay po ng mga baguhan. Gusto mo maligtas, gumaling ang masakit, malutas ang mga problema, iyong pangalan isulat sa aklatang buhay. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng mahal na Jesus, Diyos na hindi nakikita ng katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Yan po Ebanghelyo. Ang kanyang dugo na banal, nabuo sa krus para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Tundin po niyo ang panalangin ito, minamahal. Dakilang ang masalangit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo. Ikaw namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay alang-alang sa akin. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Inisin niyo po malapin niyo sa aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan yung banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Malapin ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Nakilangan masalangin, Diyos ang mapayanan sa lahat. So nang dalangin namin ginagalam ng pastor, malapin ni Jesus, at tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po siya ng mga kasalanan, malapin noon. Hallelujah. Isulat niyo po ang mga pangalan sa aklatang buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Mabautismo po kayo, yung mga bagong dalo. May sakit kayo, pag-ahon niya sa tubig mamaya, magaling na kayo. Amen? Mangyayari po yan. Tayo manalangin na mahal, alang kailangan po ninyo. Gamitin natin ang ating karapatan na tayo anak ng Diyos. Mananampalataya na Ebanghelyo. Binigay na sa atin ng Diyos lahat ng karapatan na inagaw, kinaibat adan ng diablo. Binalik sa atin dahil tayo'y sumasampalataya sa Ebanghelyo ng ating malapinoon. Lahat na may sakit, manampalataya kayo, gagaling kayo. May problema, malutas yung problema. Pagpapalain kayo sa lahat ng bagay, sampalatayan na ninyo. So nang dalangin mga pastor. Mahal na Panginoon, pagaling niyo po lahat tayong kapatiran, mga bibkas viewers, mga baguhan. Lutas yung mga problema. Ano mga kailangan karamdaman sa ng katawan, magaling niyo sila sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, mga kahinaan, problems, vices, sickness, I command you in the name of Jesus
I command you, unclean spirit, sickness, poverty, problems. I command you in Jesus' name. Get out by the Spirit of God right now in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. In the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, be blessed in Jesus' name. Lahat ng palataya na pinagpala, pinagaling, tas ang kamay, minamahal. Tinanggap nyo na. Tinanggap nyo na sa palataya ninyo. Sabihin tayo na malakas at tumpeses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ang lubusan na ating mahal na po Jesus. Hallelujah. Yung mga baguhan, bago kayo umuwi, magpabautismo po kayo sa pangalan ng ating mahal na po Jesus. JM, okay na ba? Yung ano? Pwede ba pakita natin? Okay. Namahal po, bago tayo sa announcement, hindi pa po tayo nakapagpakalaw ng formal sa mga beloved children. Pero magpapaalam po kami within this week. Meron na pong lupa na nakita tayo. Puri natin malapay noon. Nung anniversary po dito, nagpunta isa sa mga anak ng ating mga pastor. Bibilhin natin yan sa pangalan ni Jesus. Naniwala ba kayo na kaya yung bayaran natin? Kaya bayaran ng Diyos? Naniwala ba kayo na kaya mag-provide ng Diyos? Yan ay mga atin! Maging atin yan! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! In the name of Jesus. Ang Diyos magpo-provide. Sigurado yan. Andiyan ba? Papakita natin. Sandali lang po yan, minamahal. Ay, pero formal po kayo magpapaalam sa beloved children. Maring bukas o Tuesday hanggang Wednesday. Kasi para
Nagre-request ng mga Bible study, yan po ibubuksan natin. Bago mamalik ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, occupy till I come. Occupy till I come. Ukupahin ninyo bago ako bumalik. Hanggang sa akin magbabalik. Ukupahin ninyo. Ibig sabihin, ukupahin natin mga dapat natin i-occupy. Pero kailangan natin pananampalataya. Matuwid na naglilingkod at may pananampalataya. Ibibigay ng Diyos sa atin lahat ang ating kahilingan. Ha? May special offering tayo na mahal. Marami po tayong mga Bible study. Papagawa tayo ng mga leaflets. May manalapit po tayo mga barangay crusade, looben. Then, kahit walang crusade, magpapagawa po tayo ng mga leaflets. Dahil marami pong gusto maghayo. Inamahan. Kaya, tulungan po natin ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga kaunting sakripisyo natin, Diyos po ang gaganti sa inyo. Hallelujah. Puri natin, mahal na Panginoon. Meron na special offering para sa ating leaflets na paggagawa. Maraming leaflets dahil maraming kapatiran gusto sumama sa paghahayo. Mamimigay tayo ng mga leaflets kasi we are running out of time. Maikli na po ang panahon natin. Napakaikli na ng panahon natin. Kailangan na natin ma-reach out yung mga taong dapat marating ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Beloved Brother Ryan Canteros, sa ating special offering na magbigay kayo na mahal. Special offering, extra blessing ninyo. Magbigay kayo, huwag kayong manghinayang na mahal. Huwag kayong manghinayang. Yan po ang susi ng malaking tagumpay sa buhay ninyo. Blessing, lahat ng blessing, kaya bigyan nyo sa inyo. Of course, you have to make sacrifices. Amen. God bless po, beloved uling preacher, Fred. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin mga minamahal, praise God. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bisa ng pamahal na Panginoon, narito po kami sa mahal na Panginoon, sa aming pagkakaloob, sa aming special offering, mahal na Panginoon. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang bawat kamay na magkakaloob, mahal na Panginoon, at basbasan, mahal na Panginoon, hallelujah, ang lahat ng magkakaloob, mahal na Panginoon. Sa unat dalangin ng aming minamahal at ginagala Banginista Estrada Almeida, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. Praise God. Jesus might be glorified.
you, minamahal. God bless you so much. Pagpalain ka ng lubusan ng ating mga Pinoon. Tuloy-tuloy pa ating panambahan dito every Wednesday, every Sunday, Wednesday, and Friday. Purihan at mga Pinoon, huwag po tayong ma-absent. Minamahal, kung wala mabigat na dahilan, lalo na pag araw ng Sunday. Minamahal, yun ang sinasabi natin mga pastor. Kailangan lagi tayo present sa gawain ng ating mga Pinoon. God bless you so much. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Daddy Melchor Reyes, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal sa ating pansamantalang paghiwalay. Amen. God bless you, Ordained Preacher, for the assist. Tayo po yung mga pansamantalang manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangungunat na langin ng aming minamahal at kinagalang na Evangelista, Pastor Estrada Almeida, narito po ang iyong mga anak, nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na banal gawain sa araw na ito. Salamat din po mga alapin sa mga papuring awitin na inayalan ng mga amit simula sa joyful hanggang sa solemn psalm, sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan. Hallelujah. Sa inawit ng aming Jesus Finest Generation Choir, at higit sa lahat, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala at sa salita, banal sa sinalita ng aming mga ngaral, Pradyasis, hallelujah. At sa aming pag-uwi, hitid mo po kami sa aming kanya-kanyang tirahan at taglay namin ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more.